Good afternoon, welcome back to my channel. Today is Saturday. Time check is 11:32. Nandito na ako sa may bandang Eastwood. Papunta ako ngayon sa may BGC. Sa may Taguig ba yan? Taguig yan. Or Makati. I don't know. Probably Taguig. So, wala lang. Try kong dumayo dun sa Anytime Fitness doon. Try kong mag-gym. Pero ngayon, I just want to discuss, for example, babala kayong sasakyan or kumuha ng bagong sasakyan and currently nag-isip kayo kung i-maintain nyo na lang ba yung lumang sasakyan nyo. So whichever, kung ano yung mas okay, kasi galing ako dun sa sitwasyon na yun. So before, meron akong Honda Civic na 1995. Nakuha ko siya noong 2015 eh. So nakakabenta ko na sa kanya last year. So imagine that I had that car for 10 years. And marami na kaming napagsamahan. Hirap at saya. Ganyan. And siguro I'll discuss yung pros and cons, no? Yung pros muna tayo, yung pros ng kapag second hand yung sasakyan mo or luma, medyo old na, is wala kang monthly, di ba? Wala kang inaalalang monthly expenses na kailangan meron kang ganito or whatever. Paano kung may emergency? Let's say may kailangang gastusin sa project or meron kayong biglang lakad, ganyan, bakasyon, pagastos ka bigla or whatever. So anong gagawin mo? I mean, kahit papagastos ka, wala kang isipin na monthly bill. Ano pa bang pros? Ayan, medyo classic siguro yung sakyan mo. Yung sa akin kasi Honda Civic 1995, so medyo pogi pa rin siya kahit luma na. Ano pa bang naisip ko na post? Parang yun lang. Parang yun lang eh. Yun, classic, tsaka walang monthly bill. Yung cons naman, ayan, medyo siguro marami. Wala kang monthly bill pero meron kang maintenance. So yung maintenance nun depende sa kung gaano kaganda yung sasakyan, kung na-maintain ba bago mo makuha yung second hand na sasakyan, or kung nasa iyo na siya na matagal, kung na-maintain mo ba ng maayos. Kung hindi, di syempre meron kang monthly na maintenance. Kumare, papalit ka ng mga parts or whatever. Sa akin, naging sakitin na yung Honda Civic ko, yung dami na lumalabas ng sakit or na palitin. Actually nung nakuha ko yung 2010, hindi pa ako marunong sakyan, so nakuha ko siya, parang excited pa ako nun eh, sa mga airpods ko. Actually lahat kami, nanay ko, first car ko kasi yun. Wala pang isang buwan yata or 2 months nang pagkakuha ko, bumigay yung transmission. Then sunod, yung makina naman. So nagpalit ako ng makina, nagpalit ako ng transmission. Ewan ko ba't di ko pa binenta. Siguro kasi dahil napalitan ko na eh, ba't ko pa bibenta? Yun yung parang point ko dun. Pag-asos na ako ng malaki. So nagtagal naman siya sa akin 10 years. And with that 10 years, marami rin napuntahan yun. Batangas, ganyan. Pagana-gana. Tapos yun nga, medyo lately marami nang nagiging sakit. Halos every month akong may pinapagawa.
Tapos ano pa, parang parang ano na eh, lagi siya nag-overheat. So, anong nangyayari? Napuputokan ako ng fuse. So, bali humihinto yung radiator fan ko. Kapag pumutok yung fuse, then nag-overheat. Ang problema, minsan hindi ko napapansin na nag-overheat pala hanggang sa ano na, medyo nasa high temp na talaga. So yun, medyo na-bother na ako kasi baka mamaya matarigan pa ako kung saan. So I decided to sell it and kumuha ng bagong sakyan. Actually, magkano ko na lang nabenta yun? Parang 60,000. Duge. Ganun talaga eh. Kung nagmamadali ka eh. So yan, then dinagdagan ko yung pinagbentahan din. Pinandahan ko dito sa sakyan. Ang down ko dito is 220, bali monthly is 35,000. So yan, ang maganda, ang pros ng bago yung sasakyan mo, siyempre wala kang iisipin na maintenance. You have peace of mind na kahit saan pwede makarating nang wala kang problema na masisiraan ka or whatever, unless meron talaga issue din sa nakuha mong sakyan, di ba? Or lemon, yun. So tsaka yan, maganda lahat, maganda interior, maganda manakbo, wala kang makikinig na or maririnig na kalampag or whatever. Kaya masarap gamitin yung mga pros, or masarap siyempre pag may kasabay ka, may gusto ka sabay, mga barkada mo, kaibigan mo, or nililigaw mo, chicks mo, whatever, hindi ka mapapahiya, parang ganun. And maasahan yung makina, ganyan, transmission, lahat okay, sounds, lahat, may navigation. Yan. Depende sa nakuha mo kung high-tech, whatever. Ngayon, yung cons naman nun, pag bago sa sakyan mo, syempre, meron kang monthly, kung hindi mo naman nakuha ng cash, syempre. Kahit, well, para sa akin, kahit may cash ako ng para sa sakyan, hindi ko gagamitin ng bibili ng cash. Kasi imagine, kung nga rin sakyan mo, 2 million. Para sa akin lang to, hindi naman tayo sobrang, hindi naman tayo mayaman na tipong kumukuha ng pondo sa gobyerno, diba? So kaya meron kang 2 million, napag-ipunan mo, pinaghirapan mo, yun ba is, kaya let's say yun lang yung naipon mo, hindi naman tayo ganun ka, or hindi ka naman ganun kayaman, matagal na ipunan yun. So yun ba is pambibili mo lang ng sakyan? Para sa akin hindi, di ba? Kasi pag pinambili mo na ng sakyan yan, yung sakyan, yung bagay yung sakyan mo, every year, di-depreciate. So kung ako, ang gagawin ko dyan, kung mayroon ng 2 million, gusto ko ng sakyan, so kaya 500,000, pang-down ko, para medyo mababa yung monthly. Then yung remaining na pera, let's say 1.5, pwede siya pang negosyo, di ba? For example, kung ano man negosyo, at least umiikot yung pera, kumikita. Unlike sa, sakyan, brand new, wala kang monthly. Pero, wala na yung 2 million mo. Kumaga, yung chance mo na mapalago yun, mapagulong siya, kumita, ganyan. Wala na kasi nasa sakyan na nagdi-depreciate every year. Yun, ganun yung point of view ko. Aside from that, kalimitan kasi most of yung mga mayayaman naman is
kalimitan sa nag-utilize sila ng debt or utang. Imbes na cash yung pambabayad nila sa bumili sa bahay, sasakyan or whatever, utangin nila, collateral nila yung sasakyan nila or yung business nila or whatever, monthly nila babayaran. Kasi ba't sila maglalabas ng malaking pera, di ba? Kung pwede mo namang gamitin yung existing pera mo sa negosyo. Palayo na tayo. So yun, yun yung pros. Meron kang monthly bill, meron ka ring PMS, yung maintenance depende kung nakuha kasing Ford Everest, every year lang siya or 10,000 kilometers. So yung last PMS ko was December. So if you're interested to see how much it costs and yung proseso, ililink ko siya dito sa taas. Ayun, may maintenance, may PMS ka, so may babayaran ka pa rin doon. Pag medyo matagal na yung sakyan mo, let's say 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, pag puro kasa pa rin, syempre pag kasa kasi medyo mahal yung mga parts, mahal yung labor. So yeah, pag-isipan mo rin yun kung manda ka sa ganung gastos. And ang maganda naman kasi doon, yes, ano siya, kasa, well, yun siguro lahat ng kasa matino, pero most of the time, yeah, oo. Siguro genuine parts din yung mga lalagay. So yun, yung mga cons, gulong pa, yun, papalit yung gulong. And then after 5 years, siguro ilabas mo na sa kasa. And then lalabas na yung mga nandyan, yung mga kailangan palitan na pyesa, yung mga bumibigay na ganyan. Yun. Sorry, medyo traffic. So yan, siguro sa pang pros nung ng pagkuha ng bagong sasakyan is after 5 years or before 5 years, depende sa'yo, pwede mo siyang ibenta. For example, bago-bago pa yung sasakyan, na maintain mo ng maayos, di ba? Meron kang kasa record, no history of accident, fresh, whatever, pwede mo pa siyang ibenta sa siguro medyo mataas na halaga, di ba? So pwede mong gamitin yung pera na napagbentahan mo as pang-down sa bagong sakyan mo, di ba? Kuwari nabenta mo yung sakyan mo 2 million, nabenta mo yung sakyan mo after 5 years ng 1.5 or 1.2, ganyan, hindi ko sure, depende. Let's say 1.3, ganyan. Diba? Yung 500,000 i-down mo uli sa bagong sakyan, tapos yung remaining ang negosyo mo, ganun, diba? So yun lang. So I guess depende yan sa sitwasyon nyo, guys. So kung meron naman kayong budget, stable businesses or stable income, pwede kayong kumuha ng brand new na kaysa magtiis kayo sa second hand nyo na sasakyan, di ba? Kasi sooner or later bibigay din yan, and mahirapan din kayo later on. In 200 meters, continue straight to stay on Eulogio Rodriguez Jr. Avenue C5. Yan, pag bago yung sakyan nyo, may mga ganyan navigation, so nakakatulong kaysa yung luma yung sakyan nyo. Well, hindi ko sinisiraan yung mga lumang sakyan. Galing ako doon. Kumbaga, mas convenient lang kasi built-in na yung navigation. Ganun. Ano pa ba? Yan, kung like what I'm saying, kaya nyo naman ng monthly, go for it. Kasi ako, yun nga, ginawa ko talaga, nilakayan ko yun down, hindi naman sobrang ganun kalaki.
Pero at least na mababawas yung ano niya, monthly payment ko, amortization dito sa sakyan. So, ganun. Kesa naman mag-zero down payment ako. Malaki. Mas mahirap. Diba? So, yun lang, yun naisip ko. Continue straight to stay on Eulogio So, yun lang guys, siguro yung may share ko sa ngayon. Kung meron pa kayong nagbabala kayong kumuha o ng bagong sakyan for the rest or whatever, kung may tanong kayo, comment down below nyo lang para masagot ko. Okay? Thanks guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye. Peace out.